Patuloy pa nga rin po ang pagdagsa ng mga debotong nakilahok sa pista ng Jesus Nazareno. At ngayon, kausapin natin si Reverend Father Robert Arellano, ang parochial vicar ng simbahan at spokesperson ng Nazareno 2025. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga din sa lahat ng ating mga tagapanood. Sa ngayon po, ano po yung palagay nyo, yung takbo ng andas sa ngayon? Kasi kanina umaga, ang sabi nila, mabilis. Pero ngayon, nasaan po ngayon yung andas? Ito po, no, taon-taon po ay talagang nararanasan natin. May mga mababagal, may mga pagbilis. Kaya lagi po naming sinasabi, it's too early to predict whether magiging mabilis or mabagal ang pag-usad o pagbalik dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi at some point, hindi natin alam yung mga pagbuhos ng tao. Kasi minsan may mga taong sumasalubong into this particular area, minsan naman sa ibang area sila dumadami. So ngayon, wala pa po tayong talagang specific estimate. Pero ang sa nakikita po natin, normal yung kaganapan na may pagbilis at pagbagal. Siguro mamayang hapon, pagka medyo malapit na sila dito sa area ng Quiapo, no? Saka natin malalaman kung ito ay magiging mabilis or mabagal. Minsan nga within the area na lang tayo, inaabot pa tayo ng oras. So, hindi natin agad masabi po. Pero may epekto na po ba kayo dun sa pagbabagong ginawa, dun sa mismong andas? Mas konti na ba yung sumasampa ngayon kaysa mga nakarang taon? Opo, malaki na po yung mga pagbabago natin. Kagaya nga yung nangyari nung isang taon, tayo ay nakapagpatala ng pinakamabilis na pagpuprosesyon. Dahil nung isang taon din tayo nagkaroon ng bagong andas na kung saan nilagyan ng glass enclosure ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya yung mga pagbabagong naganap at yung pagpapatuloy ngayong taon na ito, malaki po yung talagang epekto sa pag-usad ng ating mga prosesyong nagaganap. At mamaya pagdating po ng andas dito, papayagan pa rin po makapasok yung mga deboto. Pag pumasok na po yung pong Jesus Nazareno sa loob ng simbahan. Generally ang nangyayari, dahil milyon-milyong tao yung nakabuntot, no, sa prosesyon, lalong-lalo na sa harap at likod ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kapag pasok po ng andas sa loob ng simbahan, ang ating gate ay temporaryong kino-close po yan. Kasi hindi po natin makakayanang i-accommodate ang dami ng tao na makapasok sa loob ng simbahan. Kaya may mga hanay po tayong kapulisan, mga Hijos de Nazareno na nasa harap ng ating simbahan para magbarikada upang pigilan yung mga ibang tao na makapasok sa loob. Dahil nga kung ito ay nakabukas lamang, ang lahat ng tao ay magpupumilit na pumasok sa loob. And since limited ang space ng ating simbahan, we cannot accommodate all of them. So hihintayin po magbukas bago makapasok po ulit itong mga deboto. Ang mangyayari, may mga taong nakabarikada. Kapag pumasok na po ang andas, isasarado ang gate. Once na nasa normal ng kalagayan, magdadasal ng bahagya, saka po muling bubuksan ang simbahan. Dahil ito rin po ang entry point sa lahat ng ating mga misa po. Ngayon po national feast na ito. Hindi ba nakikipag-ugnayan din po ba ang simbahan ng Quiapo sa ibang translasyon sa ibang lugar sa bansa? Actually, independent po ang mga selebrasyon natin, Kung inyong may tatanong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ay pwede na silang magdiwang. Ang common na natin dito ay yung liturhiya, Pareho ang liturhiyang ginagamit para sa karangalan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ang mga gawa, independe na sa kanila, Depende na sa mga parish priest, sa mga obispo, saka sa mga vicar friend na kanilang kinalolooban. Bagamat unpredictable po kung hanggang gaano kahaba itong translasyon ngayong taon. Pero yung bilang po, dumadami kada taon. Ngayon po ba, ganun din po ba yung inaasahan natin? Dahil nga medyo maaga pa, so far what we can give is yung ating estimate as of this point in time, Pero hindi pa po ito final dahil may mga kinukonsider pa po. Kanina po yung huling datos na binigay natin kay Ms. Maris is 89,000 or 86, pero ngayon nasa 163,000 na po tayo na pumunta sa simbahan ng Quiapo mula nung buksan ito sa ganap na ikatatlo ng hapon. Sa ating Quirino Grandstand, naglahat na po tayo ng 1.5 million as crowd estimate. Pero marami pa rin po itong kinukonsider. Magbibigay po kami ng pinal na datos sa mga susunod na oras. Usually 1.5 million na sa Quirino. Kumahabol, hindi ba nagpupunta Yes, pa at sumusunod dito sa prosesyon. Panghuli na lamang po, again, mahaba-haba pa po itong translasyon. Panawagan po ng simbahan para sa mga debotong nag-aabang pa rin para sa andas. Wala po kaming ibang panawagan kung hindi ang magkaroon tayo ng ligtas, maayos at banal na pagdiriwang.
Kaya nga patuloy po ang aming panawagan na bawal po ang pagsampa sa andas dahil ito ay makakabagal sa prosesyon at hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na makita ng ibang taong naghihintay ang prosesyon. At hinihiling din namin sa lahat, ang pinakamahalaga dito ay magkaroon ng epekto sa ating buhay ang mga debosyon na ating ginagawa. Nawa yung mga debosyon natin ang mas magpatibay ng ating pananampalataya upang tayo'y mas lalong magmahal sa Diyos at kapwa at upang mapabuti ang ating buhay at magmalasakit sa ating mga kababayan, mga kadiboto. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Salamat po. Si Parochial Vicar ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at Nazareno 2025 spokesperson, Reverend Father Robert Arellano. Thank you po. Thank you po.